A day in my life as a working buntis. Usually talaga guys, gumigising kami ng 9 a.m. kasi 10 a.m. Time in na namin. Pero syempre dahil maya dadating na din yung ibang staff, naghilamos na muna ako bago kumain ng breakfast. At sa mga nagtataka, opo, dito po kami natutulog sa kung saan kami nag-work. At dahil nga nag-crave ang buntis na to sa pancake at hash brown na napa-order ako. Ewan ko ba, simula na buntis ako, parang yun yung favorite breakfast ko. Pancake, tapos hash brown, tapos orange juice. Parang ang sarap-sarap niya for me, parang naging times 10 yung sarap. Ayun nga pala si Daddy. Babawi daw siya sa inyo kasi ang suplado niya nga dun sa previous vlog. Kaya nagtatawanan kaming dalawa dyan. Simula nga nung second trimester ko, dito na kami nagstay. Mas madali kasi for us dito. Bukod kasi sa lagi ako naiiwan noon sa bahay mag-isa, mas madali humanap ng food dito. Marami rin kasing magluluto. Pag nagke-crave nga ako dito, grabe lahat na aabala ko. Mula sa chef hanggang sa mga waiter. At hindi nga ako nakontento sa pancake at hash brown at napakain pa ako ng kanin. Sobrang magana talaga ako kumain kasi every 2 hours talaga gutom ako guys. Kaya ngayon, going back. Noon kasi kung anong pagkain ko ng breakfast hanggang makatulog ako sa gabi yun yung ulam ko. Dahil nga naiiwan ako mag-isa. Naglagay nga lang pala ako ng favorite ko na lip balm from Glad to Glow in the shade Rose Milk Tea. Ito, may tinatry ako na bagong skincare. Ito yung brightening set ng Bifina. Ito yung nirelease na skincare line ni Loisa Andalio. And so far, okay naman siya. Safe kasi siya sa pregnant and lactating women. Sa isang set, meron na siyang facial wash yung ginamit ko kanina. Toner na mist and etong moisturizer. Bumili na rin ako ng sunscreen nila kasi wala akong sunscreen na ginagamit. And so far, okay naman. Hindi naman ako nag-breakout and sobrang nakaka-hydrate siya ng skin. Syempre, huwag natin kakalimutan yung leeg dahil nagsistart na pong umitim yung leeg ko. Pero sabi ko nga okay lang. Basta magpalaki lang si baby dyan. Madali naman bumawi sa sarili pag malaki na si baby. At ayun nga, sabi ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo yung hirap ko ng first trimester. Alam kong mahirap ang pagbubuntis pero hindi ko yun expect na ganun kahirap. To the point na nilipat na yung saingan at lutuan namin sa ibang bahay kasi hindi ko talaga kinakaya yung amoy. Lumipat nga rin ako ng bahay na tutulugan kasi hindi ko rin kaya yung amoy ng niluluto ng mga kapitbahay. Hindi ko ba alam pero kahit anong taklob, anong kulob ng bahay gawin ko, naaamoy at naaamoy ko pa rin yung mga niluluto ng kapitbahay. At ang result nga nun syempre duwal ako ng duwal. May gana naman ako kumain nun. Sobrang lala lang talaga ng pagduduwal ko. Sobre din yung hilo. Pero hindi ako makatulog nun pag nasa work si Daddy. Talagang inaantay at inaantay ko siya kung anong oras siya makakauwi. Bago pa ako makakatulog kasi nga mag-isa ako sa bahay. Basta parang yung pakiramdam mo nun, ang sama ng pakiramdam mo pero hindi mo naman alam kung saan nagmumula yung sama ng pakiramdam mo. Talagang nakahiga lang ako nun buong araw-araw. Kaya ngayon, eto nakaya ko na bumabawi ako. Talagang pinipilit ko mag-work. Good night, Daddy. Break time nga pala namin ng 2 to 5 kaya may oras pa ako magpahinga, matulog. At kung nakita nyo kanina, kumain ako bago matulog. Pero pagising, syempre, kain ulit. First bite. Hindi naman mahirap yung ginagawa ko dito pero more on math siya. Syempre, cashier. Tamang compute at pagsusukli lang yung ginagawa ko dito. Syempre, mas okay kasi kasama ko si Daddy dito sa work. Naglalandian pa yan sila sa oras ng trabaho. Ay nako. Pero yun nga, dahil parehas kami malambing ni Daddy, normal na sa amin yung ganyan. Diba talagang bumabawi siya sa inyo, tinugtugan niya pa kayo ng kalimba. Yun nga pala yung ginawa ko para maiwasan ko yung laging pagsi-cellphone. Nag-aaral na lang ako magkalimba bago matulog. Plus, nadidinig pa ni baby yung instrument na piniplay ko, diba? So, ayan, nagbibilang na ako ng sales for today. Tinawag lang ako ni mama kasi may kailangan siya ipagawa sa akin.
Umiiyak nga niyan si mama pero tears of joy naman yan guys, kaya wag kayong mag-alala. Tuwing may umiiyak nga sa amin, lagi ko lang dinadaan sa ganyan, sa biro. And eto, nakaligo na ako and tapos na kami mag-dinner. Opo, kumakain pa ako bago matulog kasi hindi ko kaya tiisin yung gutom ko overnight. Talagang manggigising at manggigising pa ako. Nag-walking nga ako ng onte para matunawan bago matulog. At dahil nag-walking nga, nangalay naman ng aking legs kaya nagpa-massage muna ako kay daddy ng konti bago matulog.